Paano kung sa isang pindot lamang kayang mapatigil ang libu-libong computer, makuha ang milyon-milyong impormasyon o mapasok pati ang mga sistema ng militar at malalaking kumpanya? Sa kasaysayan ng internet, may mga taong nakilala hindi lamang dahil sa kanilang pambihirang kaalaman sa computer, kundi dahil sa laki ng naging epekto ng kanilang mga ginawa. Ang ilan ay nagnakaw ng sensitibong data, ang iba ay nakapasok sa mga network ng pamahalaan, habang mayroon ding nakalikha ng programang aksidenteng kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakasikat at pinakakontrobersyal na hackers sa buong mundo. Ang ranggo ay nakabatay sa lawak ng kanilang operasyon, epekto sa cybersecurity at antas ng pagkakakilala sa publiko. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Matthew Bevan at Richard Bryce. Noong 1994, dalawang kabataang British na sina Matthew Bevan at Richard Bryce ang naging sentro ng isang seryosong investigasyon matapos silang maiugnay sa pagpasok sa mga computer system ng United States Air Force. Sa Bevan na gumamit ng alias na Kuji ay nasa edad 21. Samantalang si Price na mas kilala bilang data stream cowboy ay 16 anyos lamang. Sa panahong hindi pa kasing advanced na ngayon ang network security, ipinakita ng dalawa kung gaano kadaling malusutan ang mahalagang sistema kapag mahina ang password, kulang ang monitoring at hindi regular na ina-update ang seguridad. Ang pinaka nakababahalang bahagi ng kanilang kaso ay ang pagpasok sa isang computer system na konektado sa Korean Atomic Energy Research Institute sa South Korea. May mga ulat na ang nakuhang impormasyon ay nailipat o naiwan sa isang computer network ng US Air Force, kaya nagkaroon ng pangambang maaari itong mapagkamalang operasyong espiya ng Estados Unidos. Kalaunan, napatunayang South Korean at hindi North Korean ang institusyong napasok. Nahatulan si Price at pinagmulta, habang ibinasura ang kaso laban kay Bevan nang magpa siyang mga prosecutor na hindi na ito nararapat ipagpatuloy. Gayunpaman, nanatili ang insidente bilang babala kung paano maaaring mauwi sa pandaigdigang tensyon ang isang computer intrusion. Number 9. Astra. Ang Astra ay hindi tunay na pangalan kundi alias ng isang Greek mathematician na sinasabing isa sa pinakamisteryosong hacker sa listahang ito. Noong January 2008, inaresto ng mga otoridad sa Greece ang isang 58-year-old na lalaking pinaghihinalaan na matagal nang pumapasok sa computer system ng Dassault Group, isang malaking kumpanyang Pranses na gumagawa ng mga sasakyang panghimpapawid at teknolohiyang ginagamit sa sektor ng depensa. Ayon sa Greek police, hinahanap na siya mula pa noong 2002 matapos humingi ng tulong ang Dassault sa mga otoridad. Hindi simpleng listahan ng empleyado o ordinaryong dokumento ang sinasabing nakuha ni Astra. Kabilang umano rito ang sensitibong impormasyon tungkol sa mga disenyo at sistema ng armas. Iniulat ng pulisya na ibinenta niya ang nakuhang corporate data sa humigit kumulang 250 mamimili mula sa iba't ibang bahagi ng Europe, Asia, Africa at South America. Tinayari ng isang opisyal na lumampas sa $361 million ang pinsalang idinulot sa kumpanya. Hindi inilabas ng malawakan ang kanyang tunay na pangalan, kaya ang Astra ay nanatiling simbolo ng isang hacker na nagawang gawing negosyo ang pagnanakaw ng napakahalagang industrial at military data. Number 8. Jinson James Ancheta. Si Jinson James Ancheta ang isa sa mga unang hacker na nakilala dahil sa pagkontrol ng napakalaking botnet, isang grupo ng mga computer na nahawahan ng malware at maaring utusan ng palihim ng isang operator. Ang mga may-ari ng nahawaang computer ay kadalasang walang kamalay-malay na ang kanilang device ay bahagi na pala ng isang tinatawag na zombie army. Sa pamamagitan nito, nakontrol ni Ancheta at ng kanyang kasabwat ang mahigit 400,000 computers, kabilang ang ilang sistemang konektado sa mga network ng national security ng Estados Unidos. Hindi lamang niya ginamit ang mga computer para sa sariling operasyon. Ibinenta rin niya sa ibang tao ang access niya sa kanyang botnets upang magamit sa pagpapadala ng napakaraming spam at sa pag-atake sa mga website.
Kumita rin siya ng mahigit $107,000 mula sa palihim na pag-install ng adware sa mga nahawaang computer. Noong 2006, sinentensyahan siya ng 57 na months ng pagkakakulong, 3 taong supervised release at pagbabayad ng restitution. Kinumpis ka rin ang pamahalaan ng kanyang pera, computer equipment at BMW. Itinuturing ang kaso niya bilang isa sa mga unang pangunahing prosecution sa Estados Unidos laban sa isang taong kumita sa commercial na paggamit ng botnets. Number 7. Adrian Lamo. Si Adrian Lamo ay tinawag na the homeless hacker dahil wala siyang permanenteng tirahan at madalas umanong gumagamit ng mga internet connection sa pampublikong lugar at computer shop. Nakilala siya sa pagpasok sa mga network ng malalaking kumpanya gaya ng Yahoo, Microsoft, MCI WorldCom, Excite at Home at Singular. Sa ilang pagkakataon, ipinapaalam niya sa mga kumpanya ang butas sa kanilang seguridad matapos niya itong mapasok. Dahil dito may mga tumuring sa kanya bilang grey hat hacker, isang taong nagsasabing naghahanap lamang ng kahinaan ngunit pumapasok pa rin sa sistema ng walang pahintulot. Ang kasong nagdala sa kanya sa hukuman ay ang pagpasok niya noong 2002 sa international network ng The New York Times na access niya ang database na may personal na impormasyon ng mahigit 3,000 contributor at idinagdag pa ang kanyang sariling pangalan sa listahan. Gumawa rin umano siya ng mga peking account sa LexisNexis na nagresulta sa libo-libong unauthorized searches at tinatayang singil na humigit kumulang $300,000. Umamin siya sa isang felony count noong 2004 at sinentensyahan ng home detention, probation at halos $65,000 na restitution. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na kahit walang ninanakaw na pera, illegal at mapanganib pa rin ang pagpasok sa pribadong database. Number 6. Kevin Paulson. Si Kevin Paulson na gumamit ng alias na Dark Dante. Naging tanyag siya dahil sa kakaibang paraan ng paggamit niya sa kaalaman sa computer at telephone systems. Noong 1990, nagkaroon ng contest ang Los Angeles radio station na KIIS-FM kung saan ang ika-102 na tumawag ang mananalo ng isang Porsche 944 S2. Sa halip na umasa sa tsamba, minanipula ni Paulson ang mga linya ng telepono upang makontrol kung aling tawag ang makakapasok sa istasyon. Dahil dito, siya ang naging winning caller at naiuwi niya ang mamahaling sasakyan. Hindi lamang isang Porsche ang nasangkot sa kanyang mga operasyon. Ayon sa mga prosecutor, siya at ang kanyang mga kasamahan ay nakakuha ng 2 Porsche, mga cash prize at mga biyahe sa Hawaii sa pamamagitan ng pagmamanipula sa telephone contests. Inakusahan din siyang pumasok sa computer ng Pacific Bell upang makakuha ng impormasyon tungkol sa wiretap investigation ng FBI laban sa kanya. Noong 1995, sinentensyahan siya ng 51 buwang pagkakakulong, pinagbabayad ng mahigit $58,000 at nalimitahan ang paggamit niya ng computer pagkatapos makalaya. Kalaunan, nagbago ang direksyon ng kanyang buhay at naging journalist na nakatuon sa teknolohiya at cybercrime. Number 5. Jonathan James. Si Jonathan James na gumamit ng online name na Comrade. Isa sa pinakabatang hacker na nakapasok sa sensitibong sistema ng pamahalaan ng Estados Unidos. 15 taong gulang pa lamang siya nang simulan ang ilang intrusion noong 1999. Nagawa niyang mapasok ang network ng Defense Threat Reduction Agency. Isang ahensyang nakatuon sa pagbabawas ng banta mula sa nuclear, biological, chemical at iba pang uri ng armas. Naglagay siya ng nakatagong paraan ng pag-access sa isang server at nakapag-intercept ng mahigit 3,300 electronic message, pati mga username at password ng military personnel. Nakapasok din siya sa isang NASA computer system at nakakuha ng software na may kaugnayan sa operasyon ng International Space Station. Bilang tugon, isinara ng NASA ang mga apektadong sistema sa loob ng 21 araw na nagdulot ng humigit kumulang $41,000 na gastos. Noong 2000, sa edad na 16, sinentensyahan siya ng 6 na buwan sa juvenile detention. Ang unang pagkakataong isang menor de edad sa Estados Unidos ang ipinakulong dahil sa hacking. Noong 2008, nasangkot ang kanyang pangalan sa investigasyon ng malawakang retail data breach. Ngunit itinanggi niyang bahagi siya nito. Bago pa maisampa ang kaso laban sa kanya, binawian niya ang sarili niyang buhay sa edad na 24. Number 4.
Robert Tapan Morris. Noong November 2, 1988, inilabas ni Robert Tapan Morris ang isang graduate student ng Cornell University. Ang programang nakilala bilang Morris Worm, layunin umano niyang masukat kung gaano kalaki ang internet noon. Ngunit dahil sa isang problema sa disenyo ng programa, paulit-ulit nitong nahawahan ang parehong mga computer hanggang sa bumagal o tuluyang huminto ang kanilang operasyon. Sa loob lamang ng 24 na oras, tinatayang 6,000 sa humigit kumulang 60,000 computer na konektado noon sa internet ang naapektuhan. Kabilang sa tinamaan ang mga sistema ng Harvard, Princeton, Stanford, Johns Hopkins, NASA at Lawrence Livermore National Laboratory. Hindi pangunahing layunin ng worm na burahin ang mga file, ngunit napuno nito ang resources ng mga computer hanggang hindi na magamit ng maayos ang mga ito. Napilitang mag-disconnect ang ilang institusyon sa network habang hinahanap ang paraan upang alisin ang worm. Noong 1990, si Morris ang naging unang taong nahatulan sa ilalim ng Computer Fraud and Abuse Act of 1986. Hindi siya ipinakulong, ngunit binigyan siya ng probation, multa na 400 oras na community service. Ang insidenteng ito rin ang isa sa nagtulak sa pagbuo ng unang Computer Emergency Response Team ng Estados Unidos. Kaya malaki ang naging impluwensya nito sa pag-unlad ng modernong cybersecurity. Number 3. Gary McKinnon. Si Gary ay isang British computer enthusiast na inakusahan ng Estados Unidos ng pagpasok sa 92 computers na pag-aari ng US Army, Navy, Air Force, Department of Defense at NASA, kasama ang 6 na pribadong computer. Nangyari ang mga intrusion mula March 2001 hanggang March 2002. Ayon sa indictment, nagkaroon siya ng administrative access, kumopya ng password files, nagtanggal ng ilang user account at nag-install ng mga programang nagbibigay sa kanya ng remote access. Nagresulta rin umano ang kanyang ginawa sa pagkawala ng internet at email service ng humigit kumulang 2,000 users sa loob ng 3 araw. Ang kakaiba sa kaso ni McKinnon ay ang sinabi niyang layunin niya. Naghahanap umano siya ng ebidensya tungkol sa mga UFO, alien technology at sinasabing pagtatago ng impormasyon ng pamahalaan. Tinaya ng mga otoridad ng US na halos $900,000 ang pinsalang dulot ng kanyang intrusion at hiniling nilang ipadala siya sa Amerika upang litisin. Gayunpaman, noong 2012, pinigilan ng British government ang extradition dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan at sa mataas na panganib sa kanyang buhay kapag ipinadala sa US. Dahil dito, hindi siya nalitis sa Korte ng Amerika. Bagaman isa ang kanyang kaso sa pinakakilalang pagpasok sa military at NASA networks. Number 2. Albert Gonzales. Si Albert Gonzales ang utak sa likod ng isa sa pinakamalalaking operasyon ng pagnanakaw ng payment card data na na-prosecute sa Estados Unidos. Kaw-amazing! Gumamit siya ng iba't ibang online aliases kabilang ang Segvec, Supnazi at Jaguar 17. Kasama ang kanyang mga kasabwat, pinasok niya ang mga computer network ng malalaking retailer, restaurant at payment processing company. Kabilang sa mga biktima ang TJX companies, Office Max, Barnes and Noble, Boston Market, 7-Eleven, Hannaford Brothers, Dave & Buster's at Heartland Payment Systems. Sa kaso ng Heartland, 7-Eleven at Hannaford, higit 130 million credit at debit card record ang naiugnay sa pagnanakaw. Kapag isinama ang iba pa niyang operasyon, mas mataas pa ang kabuang bilang ng nagkompromisong payment cards. Gumamit ang grupo ng mga server sa iba't ibang bansa upang itago at ilipat ang nakuhang impormasyon. Noong 2010, senentensyahan si Gonzales ng 20 taon at 1 araw sa bilangguan. Isa sa pinakamahabang sentensyang ipinataw noon para sa computer hacking. Ang kanyang kaso ang naging malinaw na patunay na ang isang data breach ay maaaring makaapekto hindi lamang sa isang kumpanya, kundi sa milyon-milyong ordinaryong mamimili. At number 1, Kevin Mitnick. Sa number 1 kaw-amazing, ang pangalang halos naging kapareho na ng salitang hacker noong dekada 80 at 90, si Kevin Mitnick. Hindi lamang computer programming ang kanyang pangunahing lakas. Eksperto rin siya sa social engineering o pagmamanipula sa mga tao upang kusang magbigay ng password, access code at sensitibong impormasyon.
Nagsimula siya sa pag-aaral ng telephone systems at kalaunan ay nakapasok sa maraming corporate networks. Noong 1988, nahatulan siya dahil sa pagnanakaw ng computer programs at pagpasok sa mga pribadong network. Pagkatapos labagin ang kondisyon ng kanyang probation, nagtago siya sa mga otoridad ng mahigit 2 taon. Noong February 15, 1995, natuntun siya ng FBI sa isang apartment sa Raleigh, North Carolina. Matapos ang isang malawakang electronic manhunt, naiugnay siya sa pagpasok sa mga systems ng malalaking technology at communications companies, kabilang ang Motorola at Sun Microsystems, at sa pagkuha ng proprietary software at impormasyon. Matapos magsilbi ng halos 5 taon sa bilangguan, nakalaya siya noong 2000 at ginamit ang kanyang kaalaman sa legal na paraan bilang cybersecurity consultant, author at public speaker. Namatay siya noong 2023 sa edad na 59, ngunit nanatili ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakakilalang halimbawa ng hacker na mula sa pagiging wanted fugitive ay naging profesional na tagapagturo tungkol sa security. At dahil nakarating ka sa puntong ito ka-wow-amazing, mayroon akong bonus fact para sa iyo. Hindi maaaring pag-usapan ng mga pinakasikat na hackers sa mundo nang hindi binabanggit ang Pilipinong si Onel de Guzman na iniugnay sa I Love You Worm o Love Bug. Noong May 4, 2000, milyon-milyong tao ang nakatanggap ng email na may subject na I love you at attachment na nagmukhang simpleng love letter. Kapag binuksan, automatiko nitong pinapadalhan ng kopya ang mga contact ng biktima. Binabago ang isang file at kumukuha ng mga password. Dahil tila galing ang mensahe sa kakilala ng tumatanggap, mabilis itong kumalat sa mga opisina, kumpanya at ahensya ng pamahalaan sa iba't ibang bansa. Iniugnay ng mga investigador ang worm kay De Guzman, isang dating computer student sa Maynila. Inamin niyang kalaunan na gumawa siya ng programang disenyo upang makakuha ng internet login credentials. Ngunit sinabi niyang hindi niya inaasahan na lalawak ng ganoon ang pagkalat nito. Hindi siya nahatulan dahil nung mangyari ang insidente, kulang pang umiiral na batas sa Pilipinas na direktang nagpaparusa sa paggawa at pagpapakalat ng computer malware. Noong June 14, 2000, naaprobahan ng Republic Act No. 8792 o Electronic Commerce Act na nagtakda ng parusa para sa unauthorized computer access at pagpapapasok ng computer viruses. Sa ganitong paraan, ang I Love You Worm ay hindi lamang naging pandaigdigang cyber disaster. Naging mitya rin ito upang seryosohin ng Pilipinas ang mga batas laban sa cybercrime. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay na ang kaalaman sa computer ay maaaring maging napakalakas na sandata. Maaari itong gamitin upang gumawa ng mga makabagong teknolohiya at protektahan ang milyon-milyong tao. Ngunit kapag ginamit sa pagnanakaw, paninira at ilegal na pagpasok sa sistema, maaari itong magdulot ng pinsalang umaabot sa bilyon-bilyong dolyar at maglagay sa seguridad ng buong bansa sa panganib. Kaya tandaan mga ka-wow-amazing, hindi nasusukat ang tunay na talino sa dami ng sistemang kayang pasukin, kundi sa kakayahang gamitin ang kaalaman ng responsable. Dahil sa digital na mundo, maaring isang click lamang ang pagitan ng pagiging henyo at pagiging kriminal. Kung nais mo pa ng mga wow-amazing videos katulad nito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.